Lingguhang pagbasa sa Biblia. Marcos, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 21. Ngayon, ang Paskwa at ang kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa ay pagkaraan pa ng 2 araw. At ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan kung paano siya darakpin sa pamamagitan ng tusong pakana at patayin siya. Sapagkat paulit-ulit nilang sinasabi, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." At samantalang siya ay nasa Betanya sa bahay ni Simon na ketongin, habang nakahilig siya sa kainan, isang babae ang dumating na may sisidlang alabastro ng mabangong langis, tunay na nardo na napakamahal. Pagkabukas sa sisidlang alabastro, ay pinasimulan niyang ibuhos ito sa kaniyang ulo. Dahil dito ay may ilang nagpahayag ng pagkagalit sa kanilang sarili. Bakit nangyayari ang pag-aaksayang ito ng mabangong langis? Sapagkat maipagbibilis sana ang mabangong langis na ito sa mahigit na 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha. At lubha silang nayamot sa kanya. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Gumawa siya ng isang mainam na gawa sa akin. Sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, at kailanmat nais ninyo ay lagi ninyo silang magagawan ng mabuti. Ngunit ako ay hindi ninyo laging kasama." Ginawa niya ang magagawa niya, pati una niyang isinagawa na lagyan ng mabangong langis ang aking katawan para sa libing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin din bilang pag-alaala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay umalis patungo sa mga punong saserdote upang ipagkanulo siya sa kanila. Nang marinig nila ito, sila ay nagsaya at nangakong magbibigay sa kanya ng salaping pilak. Kaya nagsimula siyang maghanap ng paraan kung paano siya madaling ipagkakanulo. Ngayon, ng unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, kung kailan kaugalian nilang ihain ang hayop na pampaskwa, sinabi ng kaniyang mga alagad sa kaniya, "Saan mo ibig na pumaroon kami at maghanda upang makakain ka ng Paskwa?" Sa gayon ay isinugo niya ang 2 sa kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumaroon kayo sa lungsod, at isang taong may dalang luwad na sisidlan ng tubig ang sasalubong sa inyo. Sundan ninyo siya, at saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa may bahay,
Sabi ng guro, "Nasaan ang silid pampanauhin para sa akin na makakainan ko ng Paskwa kasama ng aking mga alagad?" At ipakikita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na inayos bilang paghahanda, at doon kayo maghanda para sa atin. Kaya umalis ang mga alagad at pumasok sila sa lungsod at nasumpungan nitong gaya ng sinabi niya sa kanila, at naghanda sila para sa Paskwa. Pagsapit ng gabi ay dumating siyang kasama ang 12. At habang siya ay nakahilig sa mesa at kumakain, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo na kumakain kasama ko ang magkakanulo sa akin." Sila ay nagsimulang mapighati at isa-isang nagsabi sa kanya, "Hindi ako iyon, hindi ba?" Sinabi niya sa kanila, "Iyon ay isa sa 12 na kasabay kong nagsasawsaw sa iisang mangkok. Totoo, ang Anak ng Tao ay aalis gaya ng nasusulat may kinalaman sa kanya. Ngunit sa aba ng taong iyon na sa pamamagitan niya ay ipinagkakanulo ang Anak ng Tao. Mas mainam pa sana sa taong iyon kung siya ay hindi na ipinanganak."